Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Webes mga idol, no? Chine-check ko lang yung mga bago tayo mag-start pala mga idol, palike mo na yung video natin. Mga lodi, sa mga wala pang crypto exchange diyan, nandiyan yung ating BitGet. Ayan, check niyo yung mga link diyan sa baba. So bago tayo mag-start, di ako financial advisor. It's for information and entertainment purposes only. So eto, naka-year tayo mga lodi. So chinik ko lang na yung mga meme coins pala na ganito, no? Ay hindi ko lang kung meme coins tong iba na to eh. No, grabe pala yung tinas ng turbo. Pero tignan nyo naman pag minant natin, boom! Nag-negative agad, no? From positive 2,000, biglang nag-negative 31. So ganun kabilis ang pangyayari mga idol, no? So ganun lang kabilis kumita, ganun lang kabilis matalo. No, pag nag-aano ka sa crypto mga idol, no? So, pag sa week natin, yan, marami pa ding pulang-pula. Itong peanut na to, nag-hype din to nung nakaraan, eh. 'Di ba? So, pag mga ganitong double digit, talagang pulang-pula yan. Pero kapag mga medyo malabong red, mga single digit negative lang yan, mga lods. So, itong Blur, din to, naging hype din to ng mga nakaraan. Itong Mew, itong Bito, negative 11 mga loading ngayong araw to. Itong Giga Chad. 'Di ba? So AXS pala natin negative 5% to. O si Madam negative 19. Etong Fi week natin. Nako, negative pala to month. Alam ko tumaas to eh, no? Nag 103. Sa year wala pa to sa year kasi wala pa siya noon eh. Oh, ayan. So, ngayon sa hour naman tayo mga lodi, medyo ganun pa rin. So, alam nyo kung titignan nyo nga yung ating chart ngayon, BTC natin, simula nung after nung inauguration ni Trump mga idol, eto yun yun, bumagsak no? Oh, tas ngayon, ganun pa rin ang itsura. So, parang hindi pa nagsisink in. Yung mga pinapasa ni Trump ngayon, yung mga news niya, kahit na medyo magaganda, puro good news, pero pansinin nyo, walang masyadong epekto sa market, no? Lalong-lalo na sa BTC, sa XRP. Yung XRP naman kasi hindi naman siya ganun kalalim nung nalaglag siya nung inauguration ni Trump eh. Diba? So check natin yung Trump. Oh, durog, basag din mga idol, no? So check natin yan. Yung iba kasi nawawala ng pag-asa, no? Medyo mahaba na pala tayo, no? Ilang days na. So 23 na. So mga 3 days na pala. Simula nung nag-drop tayo nung panahon nag-inaugurate si Trump. Etong Melania, ganun din. Grabe rin, nag-drop din sobra. Grabe, daming na tayo. Uy, meron pa pala. Grabe pala talaga to mga idol, no? Para na talaga siyang Nako, once na kumawala to, medyo mataas-taas to mga idol ang haba na, 3 days na So ayun ang ating mga coins ngayon, no? So mag-i-start na tayo mga lodi. So unang-una, check natin tong message ni Donald Trump kay Putin mga idol, kasi syempre nakaupo na si Trump mga lods, no? So sabi niya rito, I'm not looking to hurt Russia. I love the Russian people and always had a very good relationship with President Putin. And despite the radical left's Russia hoax, we must never forget that Russia helped us win the Second World War, losing almost 60 million lives in the process. All of that being said, I'm going to do Russia, whose economy is failing, and President Putin a very big favor. Sabi niya, bibigyan niya raw, no? Settle now and stop this ridiculous war. It's only going to get worse. If we don't make a deal, and soon, I have no other choice but to put high level of taxes, tariffs, and sanction on anything being sold by Russia to the United States. Sabi dito mga idol, no? And various other participants countries, no? So hindi lang Russia. Let's get this war, which never would have started if I were the president. So kung di raw sana, kung siya yung presidente, hindi raw mangyayari to.
mga idol, no? Over with, we can do it the easy way or the hard way. And the easy way is always better. It's time to make a deal. No more lives should be lost. So, ayan, mga idol, no? So, ayun yung sinabi dito, mga lods, no? So, kayo, no? Para sa akin, okay ito, mga lodi. Siyempre, ayaw din talaga ni Donald Trump ng war. Gusto niya business lang. Kasi business-minded to si Trump, mga idol, eh. Businessman to, eh. 'Di ba? So, ganun yan. So, eto pala, mga lodi, bako lang, Bak lang natin. So, eto, bago yung mga coins na yon. President Trump has signed an executive order remove all capital gains tax on US-based cryptocurrency. So, ibig sabihin, yung mga US-based na crypto, walang tax, no? Parang ganun. So, ano-ano ba? Kasi syempre, tatanong ko, ano ba yung mga coins o mga cryptocurrency na US-based, no? So, dun tayo pupunta ngayon sa Altcoin Daily. Ayan. So, ito yung mga yon, mga lodi, no? So, 15 top made in US coins to know into 2025. So, XRP number 1 sa Japan. So, number 1 XRP, kuya apat. Number 1 XRP, Sol, Ondo, Trump. So, hindi naman to magkakasunod, mga lods, no? Parang nilagay lang yun dyan. XRP, Sol, Ondo, Trump. Siyempre, si Trump, alam na yan, matik na yan. No, kaya nga yung ibang mga bumili ng Trump is hindi nawawala ng pag-asa. Dahil siyempre, presidente yung hawak mong coin, meme coin. Hindi niya papabayaan. Parang gano'n. No? Yung team man lang ng president. So, Supra, Injective, HBAR, Cardano, Algorand, Chainlink, Litecoin, tama ba? Filecoin, Dogecoin, STX, tsaka Melania, si Madam. No? So, may mga pahabol pa dito. Yung Polkadot, tsaka Pengu. Hindi ko alam yung Pengu. Kailan lang din kasi yung Pengu, di ba? So, ito yung mga coins, no? Kung gusto nyo ng tax-free, sa kanila pala, na mga cryptocurrency, mga lodi. So, ang sa akin lang dito, XRP, Doge. Okay. Ayan lang. Nakapokus tayo sa mga ganyang coins. So, ito mga lodi, salamat sa kay Sanel Binaya, no, na inano niya sa atin tong news na to, pero sabi dito mga idol, no, Ledger co-founder Eric Larchebeko, si Larchebeko, reportedly kidnapped with a Bitcoin ransom demand according to French media. So, kinidnap daw siya. Tapos ang ransom Bitcoin, mga lodi, no, Bitcoin. Ayaw nyo ng Trump. So, ayan, yung may mga ledger dyan, baka sa inyo kunin yung, hindi, joke lang. Joke lang yan, mga idol, no? Pero, mga lodi, sa follow-up news, ito na yung follow-up news, no? Safe na daw si Idol, ayan. Update in this been confirmed by sources close to Eric that he is safe, no? Sabi dito, we are able to assure that Eric, yung co-founder nga ng Ledger, is not affected by the kidnapping rumor about him. So, fake news pala, mga idol, no? Be careful with posting information that could threaten an ongoing investigation and possibly someone else's life. So, so fake news pala, mga lodi. Pero kasi, Cointelegraph kasi yung nag-post, mga lodi, no? So, syempre, pag Cointelegraph, medyo nagpa-fact check naman yan bago sila mag-post. Siguro, nahuli na lang yung post nito ni Gregory, na-post na ng Cointelegraph. So, at least, alam natin na safe na si paring Eric, mga lodi. Di ba? So, ito. Punta na tayo sa ating idol na si Elon Musk, mga lodi. So, sabi dito ng JP Morgan CEO na si Jamie Dimon, si Elon Musk daw ang Einstein ng era natin ngayon. No? Kasi ako, mga lodi, no? Ako, ilang beses ko nang sinabi yan nun, Nasabi ko na to, na si Elon Musk yung parang Einstein, genius sa era natin, no? Swerte tayo, nabuhay tayo na may kasabay tayong parang genius na katulad ni Einstein. Kasi ng panahon din naman ni Einstein, parang marami na naman tututol na siya yung pinaka-genius, eh. Di ba?
panahon niya. So sa atin ngayon, si JP, si Jamie Dimon na to, mga Lodi. Sinabi niya dyan. Elon and I have hugged it out. You hugged it out? Yeah, he came to one of our conferences. He and I had a nice long chat. We settled some of our differences. And the guy, I mean, you got to look at Elon. I mean, SpaceX. I mean, Tesla. You know, Neuralink. I mean, the guy is our Einstein. And so, ayan, mga Lodi, no? So, syempre, ano yun? Ha? Hindi mo nakakain? Hindi na, paano na? Mamaya, ano to, dati, ano to tawag dito, kontra sa Bitcoin to. Pero syempre, dahil nga, nakilala niya na si Einstein, si Elon Musk, siguro okay na siya, mga Lodi, no? Bati na sila, kumbaga. So, ito naman, balik na, speaking of Elon Musk, mga idol, no? So, open naman daw si Elon Musk na ibenta si Trump na ibenta kay Elon Musk yung TikTok, mga idol, no? So, pakinggan natin to, ha? Ang ganda ng sinabi ni Trump dito, 50-50. Open to Elon buying TikTok? Are you open to Elon buying TikTok? I would be if he wanted to buy it, yeah. I'd like Larry to buy it, too. I have the right to make a deal. So the deal I'm thinking about, Larry, let's negotiate in front of the media. The deal, I think, is this. And I've met with owners of TikTok, the big owners. It's worthless if it doesn't get a permit. It's not like, oh, you can take the U.S. The whole thing is worthless. With a permit, it's worth like $1 trillion. So what I'm thinking about saying to somebody is buy it and give half to the United States of America, half, and we'll give you the permit. And, oh, yun, no? Ang sabi niya, buy it and give half to the America. Yeah. So what I'm thinking about saying to somebody is buy it and give half to the United States of Ay, America, United and we'll States. give you the permit. And, oh, yun. So, ganun yung sinabi niya, no? Parang 50-50. Kasi marami talaga nagre-reklamo dyan, mga idol, no? Na talagang, yung iba kasi kabuhayan daw nila yung TikTok. Lalo na yung mga marami ng subscriber, ilang taon nilang tinrabaho yun. Na magkaroon sila ng maraming subscriber o followers sa TikTok. Tapos, kumikita na sila and then biglang ibaban sa US. So, mawawalan sila ng kita, something na pinambubuhay nila sa pamilya nila. So, ganun yung mga reklamo dito sa TikTok So, kung may babalik yung TikTok, maraming matutuwa kay Trump, mga Lodi, no? At kay Elon, kung bibilin niya yun. At kay Mr. Beast, kung si Mr. Beast yung bibili. So, kasi gusto rin ni Mr. Beast bilhin yun ito naman, speaking of Elon pa rin, Dogecoin. Bitwise files ETF in Delaware. Sabi niya, it's happening. So, dito, marami nang nag-news nito na yung Bitwise daw nag-file na ng Doge ETF, no, mga idol, no? So, ayan. So, ikaw ba naman, sabi ni Elon Musk, Doge is going to Mars, no? And we're going to take Doge to Mars pala, ganun, ha? So, isa to sa mga catalyst siguro ng Dogecoin at congrats agad sa mga may Dogecoin. So, nagbigay pa nga ng chart, no? Na kung mangyari man yung ETF na yan, mga Lodi, hanggang $12 ata sinabi. $12, mga idol. Pwede daw. Ito parang ganito yung tsura, no? Ayan, no? This one. Tas tumas dito. From 0.003, umabot siya ng 0.3. No? And then nag-drop katulad na magkamukha mga idol pag mga to kumbaga niya to, nag-rhyme siya dito, baka umabot tayo ng $12. Pero yung $1 ng Doge, sure na mangyayari yun, mga Lodi, no? Inevitable na yun, mga Lodi. Yung $1. Sa tingin ko lang, mga Lodi. Lalo na ngayon 2025. Hindi ngayong buwan, hindi ngayong yung iba kasi pag nag-invest gusto agad maging milyonaryo, no? So ito, BlackRock buying 9 trillion XRP, no? So ayan, mga Lodi. So ito pakinggan natin to. Ito sa gusto ko lang makarinig niyo yung sinabi dito ni Mark W. Yusko, Morgan Creek Digital. Ang ganda ng sinabi niya rito, mga Lodi. Although chismis pa lang daw. So, pakinggan natin,
there's some talk, this will make the XRP people really happy, there is some talk that XRP could be utilized and or ordered to be used for a central bank digital currency, or as the... Tingnan niyo yung mukha ng isa, noong pagkasabing central bank digital currency, yung XRP. Tingnan niyo yung mukha nito ni ano. Utilized and or ordered to be used for a central bank digital currency, or gumanon siya eh. Parang siya yung sa ano, no? Ayan, no? Or as... So, kung manonood kayo o kaya sa YouTube, mga Lodi, yung halos lahat puro positive sa XRP, lahat ng news puro good news eh. Kasama na yung Dogecoin din, mga Lodi, no? Maraming news ngayon sa Dogecoin tsaka sa XRP, no? So, check natin to. So, ito. Kasi maraming hindi naniniwala. Pero itong 100,000, mga idol, hindi ko alam kung ngayong cycle to mangyayari, pero medyo matagal pa siguro to kung sakali, no? Pero pakinggan natin siya. XRP to $100,000? Here's how. There are experts out there that are predicting the price to go up to $100,000 at least for XRP. How is this going to happen? Well, they believe... Sabi niya at least pa raw, no? At least 100,000. that the idea is that massive entities start tokenizing assets on the XRP ledger and essentially holding value on the XRP ledger. This will limit the supply of XRP that is available to use for on-demand liquidity. When you've got a smaller supply of tokens to use for the on-demand liquidity and a higher amount of transactions to use those small tokens with, the price of an XRP has to skyrocket. So, ayun na. Sino ba yung hinahanap ko kanina? Si Bear. Eto. Si Bearable Guy. No? Hindi pala siya yun. Siya ba yun? Hindi, yung isa pala. So, marami kasing nagsasabi, mga idol, na si Elon Musk to si Bearable Guy. Kasi lahat ng pinopost niya, mga idol, is parang si Elon Musk yung nagpo-post. Ito, si Not a Financial Advice pala. So, ayan mga Lodi, no? Tignan natin to. Ito, panoorin nyo to, mga Lods, ha? Pero, hindi ko alam kung siya talaga, eh, no? Panoorin nyo lang. I also find this interesting. As mentioned, the tweet comes on the day of Trump's inauguration and says, "The bear is honored to be among you all today." Then, during Trump's inauguration speech, Trump literally mentions how our country was forged by farmers and soldiers, cowboys and factory workers who pushed onward and let no obstacle defeat their spirit or their pride. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Okay, so you're pretty much telling me that cowboys pushed onward and didn't let obstacles prevent them from persevering? So, yung lahat ng sinabi ni Trump noon, mga Lodi, na-post na ni Bearable Guy bago pa niya sabihin. No, yung onward, obstacle, So Trump hits all three of the most recent Bearable Guy tweets in one sentence during his historical inauguration speech. And meanwhile, the bear wrote on the early morning of Trump's inauguration that he's honored to be among us all today. Could whoever... Tignan niyo yung post ni Bearable Guy. Sabi niya, "The bear is honored to be among you all today, onward and upward." Tapos tignan niyo yung post ni Trump. He's honored to be among us all today. Could whoever is behind Bearable Guy 123 have attended the inauguration? Halos pares na parehas. "I was honored to be in the..." Ayan. "To be in the Oval Office tonight." Oh, yun. So, halos parehas sila ng post. So, marami nagsasabi talaga na si Bearable Guy is baka si Elon Musk. Could they somehow be involved with the Trump administration? Just something to think about. I also find this interesting. Tapos, mga idol, kung pupunta kayo kay Bearable Guy kasi, eto yung mga post niya is lagi talagang iniimbestigahan ng mga crypto enthusiast, mga Lodi, no? Tulad nito, etong post na to nung December,
So nangyari yan, 'di ba sa picture nila Brad Garlinghouse, meron din ba parang ganyan barko, 'di ba? So ito daw yung The King. So ito daw si Brad Garlinghouse daw to eh. O tas sa dulo may XRP, USD, tsaka Bitcoin. O number 1 yung yung XRP. No, ayun yung mga post ni Bearable Guy. Meron siyang mga parang mga clue na binibitawan, no? So ayun, dinidebunk nila yan eh kung ano yung mga ibig sabihin ng mga pinopost ni Bearable Guy. So iniisip nila si Elon Musk yun. Mga idol, no? Tapos ito din sino pa ba yun? Ito mga idol, si Vincent Scott, lahat ang lulupit na mga video nito. Ayoko lang kasi masyado niyang ina-hype yung XRP, no? So our new Treasury Secretary nominee, Steve Bassett, just said that there's no need for the creation of a central bank digital currency. What do we remember about XRP and RLUSD and Ripple? Ripple has all the licenses, from money transmitter to trust to custody. They got it all, a vertical monopoly. They just launched a stablecoin in the machine, which they are responsible for the audits. Okay? They have the money processor in order to process all the transactions to keep making money for the United States if it were to become a strategic reserve. And what did they just say? That Trump was open to the idea of XRP being part of the strategic reserve. So they don't want to make a central bank digital currency. Why? Well, what do we know about the Fed? The Fed is not federal, and it has no reserves. What do we know about Ripple? It's not federal, but they're going to be posting their reserves in the crisis that's coming. All they have to do is say, RLUSD, you're legal tender. You're it, buddy. Ripple, you're the new Fed. And you're the new SWIFT. Yeah, make money for us as the strategic reserve. That's how simple this shit is going to be, man. Read the FIT21 law. And then understand what Ripple, the company, is. And then understand what the Federal Reserve is. And the SWIFT system that all the rest of the world's abandoning because the BRICS have tired of the fucking sanctions. But maybe as a savings grace to the United States, they say, all right, if you voluntarily get rid of the Fed, get rid of the SWIFT, clean out your corruption, and then make our transaction times 3 to 5 seconds, yeah, well, you can generate the yield from it and get your way out of $37 trillion worth of debt. Thanks, Trump. Marami siyang sinasabi dito mga Lodi. Meron siyang sinabi ni RLUSD, kaya daw nilagay na RLUSD, hindi raw Ripple yun. Ang ibig sabihin daw nun is real US dollar. Ayan yung sinabi niya. Mga idol, no? So, check tayo sa Cointelegraph. Saan yung Cointelegraph ko dito? Tabunan na. Latest Ethereum top blockchain earning 2024. So sa 2024 to. 2.5 billion, no? Grabe yung Ethereum, oh. Michael Saylor shares about how he turned from a Bitcoin denier to a Bitcoin maximalist, no? Now his company holds over 2% of BTC supply that will ever exist, mga idol. Ganun kalupit si no? Michael Saylor. So yung Kraken, mga idol, nag-donate sila ng $101,111,000 worth of Bitcoin kay Ross Ulbricht, no? Paglabas niya pa lang, mga lods, no? Kasi syempre, nisip nila walang budget si Ross or something, pero sa tingin ko meron yan eh. Oh. Ito pa, yung Trump na meme coins, mga Lodi, na-list na siya sa Binance. No, siguro yung mga iba magli-list na rin yung mga, hindi ko alam kung na-list na siya sa Coinbase. Pero syempre, ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo, Binance, nilist na yung Trump. So ayun, mga Lodi, grabe sakit ng ulo ko kasi hindi ako makapag-ano na maayos. Kasi yun siya na kayo, mga idol, no? So, ayun lang muna tayo, mga Lodi, no? Bukas babawi na lang ako, promise. Ang sakit talaga ng ulo ko ngayon. At nakatingin pa sa akin si Papa Donald, no? Grabe naman yun.
So maraming alam nyo yung sa GC namin, maraming bumili ng ng Trump tsaka Melania coins. Ewan ko kung ba't sila bumili. Mga umaasa. So bahala kayo dyan mga idol, nasa inyo yan. No, pero ako focus lang ako sa XRP, sa Doge at sa SHIB. No, ayun yung aking mga coins mga idol, no. So yun lang. Bukas kita-kits tayo mga lodi. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na kayo medyo masakit lang yung ulo ko. Babawi ako bukas mga lodi. Matutulog muna ako. So, yun lang. Kita-kits. Maraming salamat sa inyo mga idol. Magandang araw mga kapatid. At What's up? Subscribe the channel and even me. And subscribe, Pop. Kuya Jablo. Wala na, Jablo na lang. Okay, just only Jablo, but subscribe to me. Ayan, Instead. bye-bye. Bye.